Isang batang lumaki sa takot at galit, ngunit naging pastor. Isang lalaking baon sa utang at maling relasyon. Ngayon ay lingkod bayan at lingkod ng Diyos. Isang binatang nalulong sa bisyo at gulo, ngunit ginamit ng Diyos para iligtas ang kanyang pamilya. Tatlong buhay, tatlong pagkakamali. Isang biyaya na nagbago ng lahat. Dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. Nay, bakit niyo pa ako ipinanganak sa mundong ito? Dapat nga pinatay niyo na lang ako. Mula nang pumanaw ang ama ni Regan, naging uhaw siya sa kalinga at pagmamahal, bagay na hindi niya rin nararanasan sa bagong kinakasama ng kanyang ina. Kulang to ah! War freak yung stepfather ko pag nakalalasing. Narinig ko yung mga masasamang salita, nasubong, nasuntok, nasipa. Isa sa hindi ko malimutan yung kinuha ng stepfather ko yung isa kong kapatid at kinuha niya sa paa at gusto niyang ihagis sa bintana, pati yung sa ate ko. He intended to rape my ate. Sabi ko, demonyo to, tao na to. I felt lonely. Sobrang takot. Susunod ka hindi out of love, kundi susunod ka because you have to. Tanging ang kanyang ina ang bumubuhay sa kanilang 10 magkakapatid, habang ang kanilang amain lulong sa alak at bisyo, sanhi ng madalas na pag-aaway. Halos basag ang mga plato, baso. Iba pang mga kamag-anak ko, sinasabihan yung mother ko, ang tanga-tanga mo. Bakit ka nag-asawa ng ganyan? Iwanan mo na yan. Sinasabi nila na there's no place like home. But for me, sa tingin ko, ang bahay ng demonyo. Nadala ni Regan ang galit sa amain hanggang sa kanyang paglaki. Napaka-demonyo ng tatay ko. I plan to kill my stepfather. Wala na akong ganang mag-aral, wala rin akong pangarap. Hinahanap ko talaga sa iba yung pagkalinga, yung feeling na I'll be loved. I long for a father talaga. Ang pag-ibig na inaasam ay nasilayan niya sa simbahan nang maimbitahan siya ng kanyang pinsan sa isang pagtitipon. May mga tatay na may hawak ng Bible. Na-shock ako. Pwede pala ang tatay godly. Mayroon akong bad image sa father. So, kung father si God, hindi ko rin siya maintindihan. May nagbigay sa akin ng small Bible na Tagalog. At nabasa ko yung inaalihan ng demonyo doon. Yun yung nakita ko sa nangyari sa kapatid ko. Hindi common yung lakas niya. Parang mentally disturbed siya. Galit na nagwawala na hindi lasing. Yung galit ko sa mundo at galit ko sa step ko, galit ko sa pamilya ko, binuntun ko sa kanya. Pinalo ko siya dito sa dibdib. Na-struck down siya. Dumating sa akin na what if napatay ko yung kuya ko. Habang abala ang kanilang pamilya sa paghahanap ng albularyo para ipagamot ang kanyang kapatid, si Regan ay lumapit at dumulog sa Diyos. I knelt down to the Lord dahil may nabasa din ako doon na kasalanan. So baka yung kasalanan ko dahilan na hindi gumaling yung kuya ko. Parang nagkaroon ako ng love doon sa kuya ko. Pinagsisihan ko yung kasalanan ko, Lord. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero may request ako. Pagalingin mo yung kuya ko. After my prayer, na-amaze yung kuya ko na parang natatakot siya sa akin. Parang ini-impress ni God na hindi albularyo ang kailangan, hindi doktor ang kailangan, kundi yung church na pwedeng mag-pray over sa kanya. Taimtim na ipinagdasal ng simbahan ang kanyang kapatid na unti-unting nakalaya mula sa espiritual na karamdaman at nakakilala rin sa Panginoon. Kinupkup sila ng simbahan na tumulong sa kanilang pagtibayin ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Meron kaming youth camp. Sabi ko, Lord, kung gusto mo akong gamitin, gamitin mo ako. And then may lumapit na pastor sa akin, nahinag niya ako. Sa tingin ko, sigat yung sa akin.
pakiramdam ko ginamit ni God yung pastor. Na yung longing ko for a father, meron palang God na mapagmahal. At lalo na yung na-mention sa Bible na God is the father of fatherless. Mula noon, naging misyon ni Reagan na ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa iba. Bilang tanda ng kanyang pagsuko sa Panginoon, pinili niyang magpatawad. When I received the love of God, naging baliktad. If they cannot give love to me, I'll be the one to share that love from God to them. It took 10 years for my stepfather to accept me as a servant of God. Naging closer kaming dalawa. Pinapakita ko na mahal ko siya. Kahit hindi niya ako totoong anak. Proud din si nanay kung saan ako nagpapastor, pumupunta siya. Ang walang kapantay na pagmamahal ng Diyos ang nagbuklod sa kanilang pamilya at nagpabuti ng kanyang relasyon sa mga magulang. Pag-ibig din ang naging sandigan ni Reagan sa pagtataguyod ng sariling pamilya. Kung noon sinusumpa ko na ipinanganak ako, nagpapasalamat ako ngayon na ipinanganak ako sa mundo dahil meron pala akong purpose. There's no place like home where love of God is flowing from God's throne to the parents down to the children. At gusto kong dalhin yung pag-ibig ng Diyos sa mundo. Hallelujah. Wow, you know, Mari, parang si Reagan, no? Parang yung buhay niya growing up, para siyang sinumpa. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon, nag-intervene siya, nakakalaya siya sa sumpang yon, di ba? And she understood that he could not love because hindi niya alam yung love ni God. Yes. Di ba the Bible says we love? Because He first loved us. Yes. Amen, amen. Kung titingnan natin ang buhay ni Reagan, parang wala na siyang pag-asa. Pero hindi tinapos ng Diyos ang kwento niya sa galit at trauma. Binago siya ng biyaya. Grace doesn't excuse sin. It transforms the sinner. Romans 5:20 says, where sin increased, grace increased all the more. Mas malaki ang biyaya ng Diyos kaysa sa sugat ng nakaraan. Kung dala mo pa rin ang galit at trauma, hindi pa huli ang lahat, kapatid. Sapat ang biyaya ni Jesus para sa iyo. Would you like to pray now with us? Bow your head with us and ask the Lord to come into your life and change you. Tulad ng pagbabago niya kay Reagan, maaari din mangyari sa buhay mo. Pray with us right now in Jesus' name. Father God, maraming salamat po sa kwento ni Reagan. Maraming salamat po na ako'y nilikha po ninyo upang makilala kayo. You created me, Lord, for this day. And today, Lord, I surrender my life to you 100%. Hindi ko na kaya, Panginoon. Ayoko na. I want you to take over from this day forward. Cleanse me, Lord, of all my sins and grant me, Lord, your righteousness. I pray this now in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Kung sinabayan mo sa panalangin si Mari, just type, yes, tinanggap ko si Jesus, so we can get in touch with you. At kung nais mong magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Panginoon, itype naman ang BSG upang maisama kayo sa isang Bible study group kung saan lalalim ang inyong relasyon sa Panginoon. Amen. Kung nais mo ng panalangin at makakausap, call the number on your screen or message us on Facebook. Handa ang aming 24/7 Prayer Center para alalayan kayo at ipanalangin. Watch this for more info. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger o comment section ng YouTube channel o tumawag sa Prayer Center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Noong tumama ang 6.9 magnitude na lindol sa lalawigan ng Cebu, isa si Francine at kanyang mga kaanak sa mga nawalan ng tirahan. Nahirapan silang humanap ng maiinom na tubig. Kanang inani ka kagmaya. Kaduha raim na. Duha ka tao. Oh, murag dili. Giban bahin na lagi kay unyang wa nay tubig di.
Magwanta sa gripo. Bumuo ang Operation Blessing ng isang water purification system kaya naman may mapagkukunan na ng malinis na inumin ang mahigit 3,000 pamilya sa Cebu, kabilang ang pamilya ni Francine. Thank you, Operation Blessing, for the water. Hindi lamang malinis na inuming tubig ang ating ibinigay sa pamilya ni Francine. Napadaloy din natin sa kanila ang pag-ibig mula sa Panginoon. Your donation to CBN Asia made all these possible. To donate monthly, you can scan the CBN Asia QR code on your screen. God bless you more and more. The more deeply we understand how much we are loved by God, then the more freely and genuinely we can love others. Kapag nag-donate ka sa CBN Asia, magkakaroon ka ng exclusive streaming access sa Love in Action audio teaching ni Peter Kairos. Get practical insights on managing finances and building a healthy marriage. How we spend our money speaks volumes on your values and your priorities. Sa iyong donasyon na 2,500 pesos sa CBN Asia, makakatanggap ka ng exclusive streaming access sa Pera at Pag-ibig kasama ang digital discussion guide. Real love isn't just a feeling, it's a choice to act. When you donate 10,000 pesos to CBN Asia today, you'll receive a limited edition statement shirt plus 2 powerful digital teachings on relationships and financial stewardship. Give now and change a life forever. Become a CBN Asia partner today. Minsan, Mari, ang pagkasira ng buhay ay dahil rin sa ating sariling desisyon. No? Pero kahit ang maling pagpili, kayang baguhin ang biyaya ng Diyos, di ba? Gaya ng nangyari kay Tito Monson. Ito ang kanyang kwentong pagbabago. Nabaon sa mahigit 100,000 pisong utang si Tito nang maospital ang kanyang girlfriend dahil sa komplikasyon sa pagbubuntis. Magulo yung isip ko noon eh. Saan ako kukuha ng pambayad? Saan ako manghihira, mangungutang? We were frustrated, devastated. Kaya syempre, pangarap namin, lalo na medyo may edad na ako, pangarap ko na magka-baby. During that time, parang gumuho. We were broken. Definitely hindi mabubuhay yung baby kasi sa fallopian tube siya nabuo. Nataon pang walang regular na trabaho si Tito noong mga panahong iyon. Naubos ko na rin yung mga savings ko dahil ilang months na akong walang work noon. So, malaking problema para mabayaran yung 120,000 bill sa hospital. Sa bigat ng problemang hinaharap, lumapit si Tito sa Panginoong Diyos. Ang prayer ko noon, Lord, pag nalagpasan ko po ang pagsubok na ito, pinapangako ko na iayos ko na yung buhay ko sangayon sa iyong will. Habang papasok ang kanyang girlfriend sa operating room, napanood ni Tito ang The 700 Club Asia. It was almost midnight nung pinasok ang girlfriend ko sa operating room. Si Pastor Peter Kairos ang nagpe-pray. And then after ng prayer, tinanong niya kung tinanggap ba ng nanonood si Jesus bilang kanilang Panginoon tagapagligtas. During that time, sumabay ako sa prayer. And then, I was crying, I was broken. At noon ko lang tinanggap si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Di yun aksidente, yun ay para sa akin talaga. God put me into brokenness para siya unti-unti siya yung magbuo sa akin. Sa mga sumunod na araw, ninais niyang itama ang mga pagkakamaling nagawa. Nag-propose na ako sa kanya na I will marry her. Yun yung first thing na inayos ni Lord sa buhay ko. Before kasi takot ako sa kasal. Pero during that time, pinaramdam niya sa akin na ang family ang unang ministry. So, pamilya ang aking unang binuo. Matapos ang pagwawasto kay Tito, dumaloy ang tulong para sa kanilang pangangailangan. May nagbayad ng utang sa akin, may kaibigan na dumalaw na nagbigay ng tulong. Na-raise namin yung hospital bill. I was blessed and relieved.
Makalipas ang masalimuot na pahina sa kanyang buhay, tinupad ni Tito ang pangako. Pakasalan ang kanyang girlfriend na si Sharina. I used to live-in relationship. Pero during that time, sabi ko pa, this is it. Binago na talaga ako ni Lord. Si Lord na ang nasusunod sa buhay ko. Nag-uumapaw na pagpupuri sa Diyos ang tanging sambit ni Tito. Tumakbo at nanalo siya sa pagkakonsehal sa kakatapos na halalan. Ginamit ang impluensya at testimonya upang makilala ng lahat ang grasya at habag ng Diyos na kanyang naranasan. Nagpapasalamat ako kay Lord sa pagdurog sa buhay ko at ang unti-unting pagbabubuo sa buhay ko. Mula sa makasalanan ng tito, sa ngayon ay unti-unting binabago ng Panginoon na tito. Alam mo naman, I can relate to the story of Tito kasi ganun din kami ni Enchang noon. Ano? And God convicted her first nung naborn again si Enchang. Siya una nang kinausap ng Holy Spirit. Wala pa ako di ba? Hindi ko pa kilala ang Panginoon. And so when the Lord spoke to her, na-convict siya, sinermonan ako. Alam mo, lalaki, hindi naman makikinig sa sermon. You were living in that. We were living in, yeah. We already had our son, no? Yes. Medyo magulo. Pero God fixed it, just like He fixed Tito's and his wife's situation. Inayos din ng Panginoon sa sitwasyon namin. Oo. Kasi ngayon may mga nag-iisip na practice muna. Di ba? May ganon, di ba? Pero hindi ganon ang design ni Lord. Di ba? He really wants us to include Him when we begin our relationship with somebody. He really has to be at the center of all of our relationships, including the husband and wife relationship. If you think it's kayo lang dalawa, hindi nyo magagawa. Hindi nyo kayang buuin yung relationship nyo as husband and wife without God at the center. Hindi kaya. Meron nagsabi sa akin na kapag wala si Lord kasi, you look at each other. Talagang pareho kayong imperfect. So talagang magdi-disappoint kayo. Pero pag nandun si Lord, you both look at Him. That's right. And so His image, yun ang nagmi-minister sa atin. And we get to minister to one another. Yung iba sinasabi, I'll give 50%, you give 50%, 100%. Hindi pwede. Kailangan 100%, 100%, and then all of that before God. And you cannot get to 100 without God. Without God. Kailangan talaga natin yung blessing niya. Okay, that's what grace does. It corrects without crushing. That is how God's love is. His perfect love molds us into a new person. And 2 Corinthians 5:17 says, if anyone is in Christ, he is a new creation. What good news, ano? Hindi lang inaayos ni Lord ang ating sitwasyon, binabago niya rin ang ating mga puso. Pero nakalulungkot, bagamat ganito ang pag-ibig na alay ng Diyos sa atin, may mga taong tumatakbo palayo sa Kanya. Pero kahit gaano kalayo ang takbo mo, kayang-kaya kang abutin ni Jesus. Pursuing yung love niya, di ba? Yan ang naranasan ni Lixter. Panoorin natin ang kanyang kwento. Nanibago ng husto si Lexter nang mula sa Maynila ay tumira siya sa probinsya kapiling ang kanyang lolo at lola. Alas 4, alas 3 pa lang, ginigising na kami. Meron pa nga sinari, pinapalo kasi ayaw ko gumising. Kasi sa Maynila, mas masaya dahil anytime na tulog mo, pinagdadamo na ako, umaakit ng bundok. Iniisip ko, ano ba naman to, dapat naglalaro ako bilang bata pa. Kaya iniisip ko na kapag ako nakaalis doon, ay masasabi ko na magagawa ko na yung gusto ko. Tila nakawala sa hawla si Lexter matapos ang ilang taong paghihigpit sa kanya nang muli na siyang pauwiin sa kanyang mga magulang. Pagdating sa Maynila, nakita ko maraming kaibigan, malaya akong gawin, lahat ng gusto ko. Ayun, kaya napasok ako sa fraternity. Ang pinaka nakita ko lang na matindi talaga, yung galit sa magulang. Yung tigas ng ulo ang pagsagot dahil akala niya noon tama siya. Dahil feeling niya pinabayaan siya dahil lumaki nga siya sa lolo't lola. Sa paglalim ng ugnayan niya sa grupo ay ang pagkalulong naman ni Lexter sa sugal. Kinukuha namin mga tanso nun. Ayun, ninanakaw namin, palit ng pera na. Pang-inom o kaya naman kung ano-anong sugal. Isang regalo ang nakapagpukaw ng interes ni Lexter na nagdulot ng unti-unting paglihis ng landas niya mula sa mga barkada. May
supervisor sa trabaho, binigyan ako ng gitara. Pagbalik ko sa mga kaibigan ko sa frat, magagaling mag-gitara kaya nagpaturo ako. Kaya alam, payabangan na nangyari. Kaya ang nangyari, hinanap ko yung dating founder. Yun pala nasa church na siya. Itong taong to, ay inunawa ako kung ano yung kakayanan ko, inabot niya ako. At ayun, napasok ako ng church. Patuloy ang naging pagdalo niya sa simbahan. Hanggang sa isang araw, Doon ko first time na narinig audible voice na, anak, makinig ka sa salita ko. At doon, nagrema sa akin, John 3:16, doon ko na unawaan na kailangan pala ng tao ay hindi relihiyon. Pero ang kailangan pala, relasyon sa Panginoon. At dahil doon, tinanggap ko ang Panginoon. bagamat nagbagong buhay si Lexter, hindi natanggap ng magulang niya ang naging pagtalikod sa kinagis ng relihiyon. Umabot pa sa puntong itinakwil siya at pansamantalang nanirahan sa simbahan. Nabago ang lahat nang minsan sa kanyang pag-uwi. Yung kapatid ko po ay napoposes pala. Yung tatay ko, hinawakan niya, malit lang yung kapatid ko. Siya ay binigwasan, napasigaw siya, tulong! At nagtatanong ako sa Lord, anong gusto mong gawin ko dito? Sabi ko sa kapatid ko, tumigil ka, tumigil. Tapos, sa pangalan ng Panginoong Jesus, umupo ka dito, upo siya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, yung evil spirit ay sa biyaya ng Panginoon umalis. Ang paglaya ng kapatid ni Lexter mula sa sapi ng demonyo ay naging daan upang unti-unting makita ng buong pamilya na buhay ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Sa kasulukuyan, kasama niya maging ang kanyang ama sa mga misyong pinupuntahan. Nung makakilala siya sa Panginoon, ginamit siya ng Panginoon na ipinakita niya yung tama. Natuto siyang sumunod, natuto siyang rumispeto. Saka nga yung pagkatuto na meron na siyang prinsipyo na pinaninindigan yung pananampalatayang meron siya ngayon sa Panginoong Jesus. Hindi man naging madali ang buhay Kristiyano ni Lexter, lagi niyang masasabi na Hindi ka lugi pagka sumunod ka sa Panginoon. Pati pangalan niya nagbago, Lexter, hindi Lixter. Okay. Pero makikita talaga natin, na how the Lord is able to deliver us. Pinapalaya niya tayo, from the life that is parang, yung pakiramdam niya na hindi siya mahal or hindi siya nakikita, hindi siya napapansin, di ba? So, praise God kasi ginamit niya yung hilig niya sa gitara, di ba? Ang galing ni God, no? It's very personal to us, no? Ang isa ko pang sa storya, napili sa storya na, well, tumimo sa aking puso was the fact na very rare kasi ang audible voice, di ba, sa Christians. Very, very rare. Anong sinabi sa audible? Anak, makinig ka sa salita ko. Anak, from somebody who does not have a family, di ba? Feeling niya wala siyang pamilya, anak ka agad na tawag sa kanyang Panginoon. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. The more deeply we understand how much we are loved by God, then the more freely and genuinely we can love others. Kapag nag-donate ka sa CBN Asia, magkakaroon ka ng exclusive streaming access sa Love in Action audio teaching ni Peter Kairos. Get practical insights on managing finances and building a healthy marriage. How we spend our money speaks volumes on your values and your priorities. Sa iyong donasyon na 2,500 pesos sa CBN Asia, makakatanggap ka ng exclusive streaming access sa Pera at Pag-ibig kasama ang digital discussion guide. Real love isn't just a feeling, it's a choice to act.
When you donate 10,000 pesos to CBN Asia today, you'll receive a limited edition statement shirt plus 2 powerful digital teachings on relationships and financial stewardship. Give now and change a life forever. Become a CBN Asia partner today. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Sina Reagan, Hertito at Lexter, iba't ibang kwento, pero iisa ang dahilan ng pagbabago, grace. Hindi sila naging malinis bago lumapit kay Jesus. Lumapit sila at doon ay inayos at binago ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 8 says, "For it is by grace you have been saved through faith, not by works." If you are in that kind of mindset and you have been trying to change your life's direction, but instead have gone in circles, let us pray for you. Sige, manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa ginawa mo sa buhay ni Lexter, nila Hertito. Maraming salamat, Lord, that you are the God who can do the impossible. Lord, lumalapit kami sa inyo ngayon. Father, patawarin niyo po kami dahil kami ay makasarili. We want our way instead of your way. Lord, forgive us. Alam namin ngayon, Panginoon, na kahit anong gawin namin, Lord, we cannot experience the fullness of your plans for us, Lord, kung mag-i-insist kami in our way. Kaya, Lord, ngayon, mula ngayon, Lord, baguhin niyo kami. Make us desire kung ano yung kalooban mo para sa amin, Panginoon. Turuan mo kaming mamuhay, Lord, the way that pleases you, Father God. Hindi namin kaya ito. Tulong niyo ang kailangan namin. Yes. Pagligtas niyo ang kailangan namin, Panginoon. So, Lord, salamat that we can come to you anytime, Lord. Hindi mo kami bibiguin. You will not reject us. You are just waiting for us. Thank you, Father God, for another chance, Lord God. Thank you, Lord, that we have the hope na mababago mo ang aming mga buhay. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. May nanonood sa atin ngayon, Felici, that's been troubled by back pain. Masakit ang iyong likod. God wants to show you now He loves you. He's going to heal your back. In Jesus' name, that healing is coming. Merong nanonood sa atin with a skin disease. I don't know what kind of skin disease, but the Lord is healing you in the name of Jesus. And someone else is suffering from muscle pain. May kumikirot sa mga muscles mo. In Jesus' name, that pain is going to go away. The kirot will stop. In Jesus' name. There's also someone with vertigo. The Lord is healing that right now in the name of Jesus. Someone with pancreatic cancer, be healed in the name of Jesus. There's also someone with cellulitis and tendonitis, be healed in the name of Jesus. Amen. Amen. Sa krus, binayaran ni Jesus ang ating kasalanan. Hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil mahal niya tayo. His sacrifice is the reason we are free. Free from guilt, free from shame, free from the power of our past. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lang pag-aayos ng problema. Ito ay pagbibigay ng panibagong pagkatao. And maybe tonight, your story is not finished yet. Maybe God is about to rewrite it. Amen. Maraming salamat sa panonood ng The 700 Club Asia. If this episode has blessed you and you want to support the ministry by partnering with us, scan the CBN Asia QR code on the screen to send your donation. Ano man ang inyong nakaraan, hindi yon ang huling salita. Binabago ng biyaya ng Diyos ang lahat. God bless you.